Yun guys, magandang gabi nga pala sa inyo lahat. At unang-una syempre nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magbigay ng mga ideya, mga knowledge patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon ang gagawin po natin, aayusin po natin ang ating brake master. Kung makikita nyo, napakahirap nyo ng pigain at para ito sa lahat ng mga motor na same issue po yung sira. So ang gagawin po natin, magpapalit tayo ng brake master repair kit na nabili ko sa Shopee ng halagang 25 pesos. Tuturuan ko po kayo kung paano po baklasin to isa-isa. So step by step ang gagawin nating tutorial patungkol dito sa ating brake master. So bago natin simulan, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated pag may mga panibago tayong videos na mga i-upload. Tara, simulan natin. Unang-una yung gagawin, luluwagan nyo muna to. Luluwagan lang ha, hindi tatanggalin, luluwagan lang. Kasi kailangan kasi natin luwagan to na nakakapit pa yung pinaka brake master. Kasi mahihirapan kayo kapag niluwagan nyo to na hindi pa nakakapit sa brake master. Mahirap po talaga, matigas po kasi yan. So sunod, ang gagawin nyo, gagamit kayo ng 12mm millimeter. Ito yan. Yan, lalagay nyo yun dyan. Tapos ang pag ano nito, pababa, pag ganun. Pag ganito. Yan. Vision. Ibang motor. Yan. Pangit no. Talagang kalawang na guys. Tapos gamit to 8mm. One hand lang tayo, one hand. So 8mm. Yan. So yan na. Sensya na guys, medyo one hand lang tayo eh. Yan. Dala. So, ayun na po yung brake master na natanggal natin doon sa RKS natin. Ang unang-unang yung gagawin, tatanggalin nyo itong 10mm dito sa ilalim. So, itong 10mm itong kabila, dito yan sa pinaka brake lever. Dahil ang babaklasin natin, ang brake master, ito po yung kabila. Wrench, so tanggalin natin. So, yan. Kapag natanggal nyo na yan, hindi nyo pwede itong pukpukin. Kasi merong thread yan dito. So, gagamit kayo ng flat screw. Ikutin nyo na ng bahagya at matatanggal nyo na yan. Yan. Kanina, sobrang tigas talaga na ito. Halos di mo maikot. Yan. Pinagpupukpuk ko na nga yan guys para matanggal ko nga. Ginawa ko na lahat ng paraan para matanggal. So, medyo nahirapan ako. Ngayon, manhand na lang kayang-kaya. Yan. So, kapag natanggal nyo na tuluyan, sa mismong thread ang tornilyo, pwede nyo na yun hilain. So, hilain nyo lang. So, yan, natanggalan natin. At yan. So, pagkatapos nyan, tanggalin natin yung pinaka brake lever. So, gagawin natin, hihilahin lang natin. Yan. So, ito na yung pinaka brake master. So, ang susunod natin gagawin, tatanggalin nyo yung pinaka gasket. So, ito yon, may goma yung may kita. So, gagamit kayo ng, pwede naman yung gumamit ng flat screw. Basta ingatan nyo lang na maano yung goma. So, kung papalitan nyo, kahit mabungkag yan, okay lang yan. So, ito yung goma. Yan. Yan. So, kung ito kasi bagong palit na to eh. So, hindi ko tatabi ko na lang to. So, sunod, yan kung makikita nyo bago yung piston. Sunod, tatanggalin nyo yung pinaka-lock dyan sa ilalim. Meron kayong makikita dyang circlip kung tawagin. So, gagamit kayo ng circlip plies. So, special tools to na ginagamit talaga pantanggal doon sa pinaka-circlip. So, ganito yan. Pakita ko sa inyo. Kung makikita nyo, meron kayong makikita ng letter C dun sa loob. Ayan, letter C. So, may makikita ko yung dalawang butas. So, itong circlip plies,
doon nyo itutusok yan. Yan yung buhot, ano na yan. Doon nyo itutusok yan. Then, ang gagawin nyo, ipipigain nyo yan paangat para matanggal yung pinaka-circlip. So, papakita ko po sa inyo. Yan. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung circlip, gagamit tayo na ito. So, sabi ko nga, may butas doon sa pinaka-C, letter C, tapos may butas doon. Doon nyo itutusok to, tapos ipipigain nyo para gumanon at mahugot. So, ganito. Di ko alam kung makikita nyo. Tatanggalin natin, in actual, gagawin natin. So, tusok natin to sa may butas, sa may letter C. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Basta may mapapansin kayo niya pag natanggal nyo na to. So, basic lang naman tanggalin to. Kailangan nyo lang ng tiyaga. So, ito po yung letter C na makikita. Ito. Yan. Kita nyo? So, pag natanggal nyo na yung letter C na yan, circlip na yung kung tawagin, mahuhugot nyo na yung pinaka-piston. May makikita kayong washer. Washer, tapos yung pinaka-piston, pati yung spring. So, pag natanggal nyo na yan, yan. Ito yung letter C, sorry ito yung letter C na sinasabi ko. Yung butas na yan, nakita nyo yung butas na yan, dalawa. So, ito, yung circlip ng ano na yan, dyan itutusok yan. Ngayon, ang gagawin nyo, pipigain nyo para gumanon siya. Pigain nyo siya. Yan, ganyan. Tapos hilahin nyo. So, ganun lang kadali. So, pagkatapos nyan, para malinisan nyo na maayos, tatanggalin nyo yung pinaka takip. So, sabi ko nga sa inyo, bago nyo baklasin to, bago nyo baklasin sa motor, luwagan nyo muna to. Kasi mahihirapan kayo. Kapag hindi nyo binuksan to, mahihirapan kayo tanggalin. Kasi kailangan ng mahigpit na piyersa para matanggal to. Dahil medyo matigas. So, kung makikita nyo, basic lang natin siyang iniikot. Ganyan lang siya. So, dali lang talaga. Ito kasi may nalinisan ko na yung loob na ito. Pasensya na, sa labas hindi ko masyadong ginrab. Kasi marami rin tayong ginagawa. So, naghahabol din tayo sa oras. Dahil meron din tayong trabaho na nakalaan sa atin para pumasok. So, ito ay para lang din sa mga nakamotor na gusto lang mag-DIY at gusto makatipid. At sabi ko nga, gawin nyo rin to. Basic lang naman to. Nakatipid na kayo, natuto pa kayo. So, pagtanggal nyo yan guys, pagtanggal nyo ng takip, meron kayong makikitang goma, gasket kung tawagin. Ang purpose na ito para hindi tumagas dito. So, ito, medyo malaki na kasi siya eh. Kung makikita nyo, yung butas, to, ang layo. Ang layo dun sa butas, pinakabutas. So, hindi ko na ikakabit to. Yung gagawin ko na lang, pag nilagyan ko ng langis to, lalagyan ko ng oil seal. So, pag may nakita, may makikita yung ganito. So, huwag nyo ibababad to sa gasolina kasi nag-expand, lumalaki. Okay? So, sa pagkabit nyan, yan, kunwari, nalinisan nyo na. Ito kanina nakabaklas tong spring, nakabaklas yan, okay? So, ikakabit nyo lang naman sa mismong piston. Then, sunod yung gagawin, ibalik nyo sa pinakaloob. Okay? So, pag nabalik nyo na, sunod nyo yung washer. Then, sunod nyo yung pinaka-circlip. Yan, tusok nyo ulit. Dali lang naman to, tusok nyo ulit. Then, pigain nyo ulit pag ipapasok nyo. So, pasok muna natin. Yan. Pinasok na natin yung dalawa, yung washer at yung circlip. Then, pigain nyo to. Ipasok nyo muna doon maigi. Sa pinakaloob. Yan. Okay? So, ipasok natin. Sorry, hindi nyo nakikita. Pero, ang gagawin nyo lang, pipigain nyo lang papasok. So, yan. Pipigain natin papasok. Kapag napasok nyo na, ganyan lang naman kadali, tulakin nyo ng flat screw, tulungan nyo na lang na pumasok doon sa pinakalock. Okay? So, yan, okay na yan. Palitan natin. So, sa pagbalik, babalik nyo rin yung pinaka-gasket. So, pwede namang hindi nyo na ibalik, pero mas maganda ibalik nyo na lang para hindi siya kakalawangin. Hindi siya mabilis mga lawang. So, ganito.
Ibalik nyo lang na maayos, bahagya. Yung pinaka, ano niya, sorry hindi nyo na makita. Okay, so, ayan, balik nyo lang. Balik nyo lang sa mismong piston. Okay, so, balik nyo rin, tusok nyo yung gasket, papasok. Para sigurado na hindi makakapasok yung anumang dumi or tubig doon sa loob para hindi mangangalawang at hindi na ulit mag-stack up. So kanina nakita ko to kasi kanina pagbaklas ko talagang talagang pinalitan na rin nila yung pinaka-original na repair kit nito kasi nakita ko hindi na maayos yung pagkakalagay. So pagka ganyan okay na. Yan, kung makikita nyo okay na. Ibabalik nyo na yung pinaka-brake lever. So ito, gagawin natin may mga extra tayo dyan na brake lever. Yun na lang yung ipapalit natin para komportable tayo kapag magpipreno. So, sa ngayon, pansamantala, ilalagay muna natin siya. So, sa pagbalik, ganun lang din, tutusok nyo lang, ipapasok nyo sa loob. Ito ipapantay nyo sa butas para maipasok nyo yung tornilyo. Okay? So, ganito, pasok natin. Medyo matigas nga lang. Okay. Yun. Okay. Next, gawin natin, isentro nyo sa pinakabutas, then ipasok nyo yung tornilyo. Tsaka nyo ikutin ulit sa pinaka-thread. Okay? So, ikutin natin sa pinaka-thread. Yan. Pansamantala lang naman yung yung pinaka-brake lever. Kasi putol na rin eh. Wala na siyang stopper kapag magbe-brake tayo. Pansamantala. Okay. So, kapag nalock nyo na yan, pwede nyo na ibalik tong 10mm na tornilyo. So, basic lang naman to. Papasok nyo lang, then iikutin nyo ulit ng 10mm. So, ang gawin natin, dahil walang pampigil, ang gawin natin, i-stop natin itong 10mm, then ikutin natin to para umigot. So, pasok natin to. Pagkatapos, balik nyo na yung pinaka-gasket pero hindi na natin ibabalik to. Then, ang gagawin natin, ilalagay nyo sa motor to. Ay, ibig sabihin, pagkatapos nyan, so, ikakabit nyo sa motor to, ibabalik nyo yung tornilyo na 10mm at 12mm. So, pag nakabit nyo sa motor to, for example, nakabit nyo na sa motor, lalagay nyo yung brake fluid, ilalagay nyo yung gasket para hindi magtagas. Then, ready na siya para i-bleed. So, ganun lang po magbaklas at magkabit ng Brake Master Repair Kit sa mga gustong mag-DIY kapag ganito po yung problema na minsan nag-stack up na yung brake lever, matigas na siyang pigain, then yung iba nagtatagas, or di kaya yung iba lumulusot yung preno. So, mararamdaman nyo naman yan pag magbe-brake kayo. So, same lang din kung paano siya ayusin. So, ang gagawin nyo lang naman doon, pwedeng magpalit na kayo sa repair kit or di kaya linisin na yung pinaka-brake master. So, same lang na babaklasin siya. So, ganun lang po yung simpleng tutorial natin ngayon at sana'y nasundan nyo po kung paano po baklasin ang ating brake master ng RKS 150. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay para sa ating vlog sa YouTube channel at wag po sana kayong magsawang panoorin sa mga ating vlog at sa mga gustong sa ating mga vlog. At sa mga baguhan pa lang at gustong matuto ng pag-aayos ng mga motor, ready naman ako mag-share ng mga knowledge patungkol dito sa ating mga motor. Siyempre, sa lahat ng mga baguhan, kung bago pa lang kayo sa aking channel, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, then click the notification bell para lagi kayong update pag may mga
panibago tayong videos na mga i-upload. So, yun lang. So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. God bless. Maglalaban na kami.